Bakit labis ang pagdurusa? Napakaraming wasak na mga puso at mga tahanan, napakaraming mga trahedya, mga aksidente at mga sakuna. Kung tunay na may Diyos, kung tunay na tayo'y Kanyang iniibig, bakit Kanyang pinahihintulutan na tayo'y magdusa? Siya ba ang may kagagawan sa mga paghihirap na kailangan nating tiisin? Maraming mga tao ang nagugulat kapag nalaman nila na ang Biblia ay naglalahad ng isang malaking tunggalyan na nagaganap ngayon sa pagitan ng mga puwersa ng mabuti at masama. Malinaw na pinapahiwatig nito na mayroong isang responsable sa lahat ng pasakit, pagdurusa at kapighatian na nararanasan ng mundong ito. Kung ating sasaliksikin ang Biblia, malinaw na makikita nating na mayroon dalawang puwersa na gumagawa sa sanlibutang ito. Ang Diyos ang pinagmumulan ng pag-ibig, kagalakan at kapayapaan. Ngunit may isa pang puwersa na siya namang nagdudulot ng trahedya, pagdurusa at kamatayan. Saan nagmula ang masamang puwersang ito? Matatagpuan natin ang kasagutan sa Apokalipsis 12, talatang 7 hanggang 9. At nagkaroon ng digmaan sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma, ngunit hindi sila nagwagi ni wala ng lugar para sa kanila sa langit. At itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan. Siya'y itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapong kasama niya. Ngunit paano nangyari na ang isang perpektong nilalang ay nagrebelde laban sa Diyos? Inilahad ni Propeta Ezekiel kung ano ang nangyari. Ezekiel 28, talatang 12 hanggang 14. Ikaw ang tatak ng kasakdalan, puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Ikaw ay nasa Eden na halamanan ng Diyos. Bawat mahahalagang bato ay iyong kasuotan. Inilagay kita na may pinahirang kirubin na nagbabantay. Ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay naglalakad sa gitna ng mga batong apoy. Bago siya nakilala bilang Satanas, si Lucifer ay isang napakagandang anghel, isang cherubim, nilikhang perpekto sa lahat ng aspeto. Siya'y binigyan ng mataas na katayuan sa langit. Ngunit hindi siya nakontento. Ninais niya nga gawin ang trono ng Diyos. Pagmamataas at inggit ang pumukaw at nagsimula ng rebelyon sa puso ni Lucifer. Ezekiel 28, 15 at 17. Ikaw ay sakdal sa iyong mga landas mula sa araw na ikaw ay lalangin, hanggang sa ang kasamaan ay matagpuan sa iyo. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong pinasama ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Siya'y naging makasarili at inimbot ang kalwalhatian at pagsamba na para lamang sa Diyos. Kanyang hinamon ang kanyang manlilikha para sa trono ng langit. Isayas 14, 12 hanggang 14. Ano't nahulog ka mula sa langit, o tala sa umaga, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit, sa itaas ng mga bituin ng Diyos aking itatatag ang aking trono sa itaas. Ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga. Ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga ulap. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Tulad ng bulok na prutas sa lalagyan, ang rebelyon ni Lucifer ay kumalat sa iba pang mga anghel sa paligid niya. Sa pamamagitan ng mga kasinungalingan at paninira, nahikayat niya ang iba pang mga anghel. Marahil kayo'y nagtataka kung ang Diyos ay ang pinakamakapangyarihan sa lahat, bakit hindi na lamang niya pinuksa si Lucifer at ang mga nagkasalang anghel noon pa lamang? Ang sagot, kaibigan, ay makikita natin sa karakter ng Diyos at sa karakter ng nag-aakusa sa Kanya. Kung pinuksa kaagad ng Diyos si Lucifer dahil sa pag-question nito sa kanyang pamamahala at kanyang karakter, agad ngang matitigil ang rebelyon nito.
Ngunit lilikha ito ng malaking katanungan. Tama nga ba ang mga akusasyon ni Lucifer? Kung ginawa iyon ng Diyos, ang lahat ng nilalang ay maglilingkod at sasamba na lamang sa Kanya dahil sa takot. Ngunit ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, higit sa lahat, ayon sa unang Juan 4, talatang 8. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang pag-ibig ay tunay na iiral lamang kung mayroong kalayaan. Pagnanais ng Diyos na magkaroon ng mapagmahal ng pakikipag-ugnayan sa Kanyang mga nilikha. At ang susi sa pagkakaroon ng pag-iral ng tunay na pag-ibig ay ang kalayaan. Ang pag-ibig ay hindi kailanman maaaring ipilit o iprogram, gaya ng sa isang robot. Ang pag-ibig ay tunay na iiral lamang kung ito'y bunga ng malayang pagpili. Ang tunay na pag-ibig ay nagmumula lamang sa pusong malayang makapamili. Kung pinuwersa o nakaprogram ang mga nilalang ng Diyos na ibigin siya, ito'y hindi maituturing na pag-ibig sa simula pa lamang. Ang kalayaan at kakayanang pumili ay isa sa pinakamahalagang kaloob ng Diyos sa atin, sa Kanyang mga nilalang. Hindi nilikha ng Diyos ang kasamaan, ngunit pinahihintulutan niya ito. Kung hindi, ang mga anghel at ang sangkatauhan ay maglilingkod dahil sa obligasyon, dahil sa takot, at hindi dahil sa malayang pagpili, hindi dahil sa pag-ibig. Nais ng Diyos na malaya tayong makapili na ibigin at paglingkuran siya. Ang ating mundo kasama ng mga unang tao, ang ating unang mga magulang na sina Adan at Eva, ay nilikhang perpekto ng Diyos. Nooy wala pang sakit, walang pagdurusa, walang kamatayan at lalong higit, wala pang kasamaan. Sina Adan at Eva ay nilikhang may kalayaang pumili, sa gayoy sila ay maaaring magkamali. Malaya silang pumili na sumunod sa utos ng Diyos o lumabag sa Kanyang mga babala at tagubilin. Ang katapatan ni Adan at Eva ay sinubok. Genesis 2:16 at 17. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, "Malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay tiyak na mamamatay ka." Ngunit sa Genesis 3, talatang 1 hanggang 7, makikita natin, ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinman sa mga mailap na hayop. Sinabi niya sa babae, "Sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ng mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan?" Tugon ni Eva, "Makakain namin ng bunga ng mga punong kahoy sa halamanan." Subalit sinabi ng Diyos, "Huwag ninyong kakainin ng bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyo itong hihipuin, kundi kayo'y mamamatay." Sumagot si Satanas, "Tiyak na hindi kayo mamamatay, sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon ay mabubuksan ang inyong mga mata, at kayo'y magiging kagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama." Makikita natin na ang Diyos ay may pagmamalasakit na binalaan sila sa pamamagitan ng hindi komportabling katotohanan, habang si Satanas naman ay gumagamit ng panlilinlang at mga kasinungalingan sa paraang kaaya-aya upang iligaw tayo sa katotohanan. Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin, na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito, at binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya'y kumain, at parehong nabuksan ang kanilang mga mata at nalaman nilang sila'y mga hubad. Nilinlang at dinaya ni Satanas na nagpanggap bilang ahas sina Adan at Eva upang suwayin nila ang utos ng Diyos. Roma 5, talatang 12. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Datapwat sa pamamagitan ng pagsuway ni Adan
Sa utos ng Diyos ay pumasok ang kasalanan sa mundo at dinungisan ang paraisong nilikha ng Diyos. Ito'y nagresulta sa pagkasira, pagdurusa at kamatayan, hindi lamang ng tao, ngunit ng buong sanlikha. Marahil pagkaminsan ay sinisisi natin ang Diyos sa mga pasakit at pagdurusa na dinadanas ng mundo. Ngunit nahayag sa atin kung sino ba talaga ang responsable sa lahat ng pagdurusang ito. Nilinlang at dinaya ni Satanas ang tao tungo sa pagsuway at pagkakasala laban sa Diyos, dahilan upang pumasok ang kasamaan at pagdurusa sa ating sanlibutan. Tayo'y naiipit sa gitna ng malaking tunggalian sa pagitan ng Diyos at ni Satanas. Habang ang Diyos ay walang kapaguran na inaakit tayo papalapit sa Kanya at nag-aalok na baguhin ang ating mga karakter na sinira ng kasalanan, si Satanas ay hinihila tayo palayo sa Diyos, desperado na ilayo tayo sa dakilang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Apokalipsis 12, talatang 12. Kahabag-habag ang lupa at dagat sapagkat ang dyablo'y bumaba sa inyo na may malaking puot. Palibhasay, alam niya na maikli na lamang ang kanyang panahon. Ngunit hindi nating kailangang mangamba. Ang mabuting balita, kaibigan, ay ang Diyos na tunay na umiibig sa atin ay may plano upang iligtas at tubusin ang sangkatauhan. Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak sa katauhan ni Hesukristo upang talunin si Satanas at tubusin ang mundong ito na nabihag ng kasalanan. Si Jesus ay ipinanganak bilang isang sanggol sa mundong pinaghaharian ni Satanas. Nakita niya ito bilang isang pagkakataon upang subukang pigilan ang plano ng Diyos. Si Satanas ay gumawa sa pamamagitan ni Haring Herod, ngunit hindi siya nagtagumpay. Sinubukan niyang tuksuhin si Jesus tungo sa pagkakasala, ngunit siya ay nabigo. Kanyang inudyukan ang mga madla na ipako si Jesus sa krus. Ngunit nang napako si Jesus sa krus, si Satanas ay tuluyan ng natalo. Bagaman si Jesus ay nakaranas ng kamatayan, siya'y muling nabuhay. At nahayag sa buong sansinukob ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa Kalbaryo. Pag-ibig na walang katumbas, pag-ibig na ganap, pag-ibig na naguumapaw, nabuhos mula sa karakter ng Diyos. Sa ating buhay sa mundong ito, na sinira ng kasalanan, patuloy tayong makakaranas ng mga pasakit at pagdudurusa at kahirapan na maaaring magbunsod sa atin na itanong, nasaan ang Diyos? Ngunit para sa bawat pusong napipighati, sa bawat pagod na kaluluwa, para sa bawat kanyang mga anak sa mundong itong binihag ng kasalanan, buong pusong ibinibigay ni Jesus ang isang paanyaya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan.